Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 200 residente ng Kalinga, benepisyaryo ng skills training sa tulong ng kolaborasyon ng provincial government at TESDA Kalinga. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok duwagasot a residente iti Kalinga iti nagdumar iti skills training babaan iti training for work scholarship program muna TWSP iti Technical Education and Skills Development Authority muna TESDA kalpasan ang nakitinulong dayto iti provincial government. Sigun kini TESDA Kalinga focal person Berlin Bayangan, dayto iti resulta ti implementasyon tina source out of pondo iti provincial government of 5 million pesos manipot ti opisina ni House Speaker Martin Romualdez babaan ti inisyatiba ni Governor James Eduba. Naadalan dagiti TESDA graduates iti knowledge ken skills ang mausar para iti employability ken makatulong iti career development da. Kastamot ang napatag iti na itulong da iti komunidad, kalpasan ang ipaay iti na dumaduma a serbisyo, babaan iti training production da. Malaksit iti certificate of completion, na ipaimot lang kadakwada iti cheque ang naglaon iti training support fund wano stipend da. Iti nasaong nga graduation ceremony kat naangay iti January 3, 2025 iti Kalinga Sports Center, ngayon daulwan iti PLGU Public Employment Service Office wano Peso Kalinga. Manipod di ZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Buklat-aklat project ng LGU Bayambang, Pangasinan muling inilunsad ngayong taon. Si Sara Kayabyad ng RP Dagupan sa balita. Inlonsar lamot na say lokal na gobyerno ay balaya Bayambang jadluya ga Pangasinan so panibalon edisyon na say programa dan buklat-aklat para sare ugugaw yaman na aral jad lugar da ya dinauloan na say Local Youth Development Council jad inpawil na sayan proyekto nata na taon inawit da iya jad Bacnono Elementary School tan jad Bicol Elementary School jad tulong na say sanggunang kabataan binibini nga Bayambang Foundation tan say Bayambang Poverty Reduction Action Team na aliwalabat na gatman na bangatan na manbasa susare kalanguran no aga na itagar iran manbasa ya libro. Gatmamat na sayan proyekto yan na itulak so maayos ya pitutuo na sare ugugaw jad tulong na say gagawundan storytelling sessions, interactive games no iner na itdan iraya pankanaw-nawa na mituyaw at sari kaparadan ugugaw. Baligmat so pisasalamat na say Local Youth Development Office tan say SK at amin niya tutulong piyan na ituloy so sayan proyekto piyan maging inspirasyon at arom so sayan buklat-aklat yan na ipatunton at lugar da tan na ipanangnang at sari kalanguran so importansya'y panagbasa. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Negosyong pang-agrikultura ng 15 benepisyaryo ng 4P sa Balete, Batangas, kumikita na. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Kumikita na ang negosyong pang-agrikultura ng 15 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Barangay Solis, Balete, Batangas. Ayon sa pabatid ng DSWD Calabarzon, ang samahang Agri-Sustainable Livelihood Program Association ay bumuo at nagtaguyod ng agricultural supplies business noong Hunyo 2023. Sa ilalim ng programa, sinanay ang mga miyembro ukol sa pagtatayo at pamamahala ng negosyo at binigyan ng panimulang kapital para sa kanilang napiling negosyo. Simula Disyembre 2023, nakapagbibigay na ang samahan ng dibidendong hindi bababa sa 1,000 piso para sa bawat miyembro kada semestre. Bukod dito, nakapag-iimpok na rin ang samahan sa bangko at mas pinalawak pa ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na babuyan. Ang samahan ay itinatag sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si Marag de Sola, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
salamat, Mara Grezula. Retired Police General Reynaldo Hagmis, pinaalalahanan ng mga pulis sa Palawan na sundin lamang ang mga utos kung ito ay naaayon sa batas. Si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan sa balita. Ing padamdam, retired Police General Reynaldo Hagmis sa mga pulis sa probinsya iyang Palawan nga dasunon lamang ang mga kasuguan sigon sa liyagit sa pwela lamang ang mga kasuguan nga kontra sa konstitusyon. Base diya sa limig retired Police General Hagmis sa natabong New Year's Call ang Palawan Provincial Police Office kay Provincial Governor Dennis Ocotes kano lamang ang pagpadamdam si Hagmis sa dadapat ituon ng mga Police General iyang probinsya andang pagsasalang sa pagserbisyo sa publiko eg sigurong amamentenar ang pagiging non-partisan o maski inuro pa ay hindi dapat aga-konektar maski sinong politiko. Ang pagturama siyang tandaran ang mga mataas nga opisyal ang Palawan Provincial Police Office katabida ang mga hepe ang kada istasyon ang kapulisan sa mga munisipyo ang probinsya. Ag-atender sa programa sa Palawan Governor Dennis Ocotes, Palawan PPO Director Police Colonel Joel Kasupanan, representante ang PGO o ang Peace and Order Program na si Attorney Lara May Kakal. Lalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian Faye Ibanez. Mga miyembro ng Provincial Joint Security Control Center o PJSCC sa Surigao del Sur nagpupulong na upang paghandaan ang pag-umpisa ng election period sa Enero 12. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gipahigayon sa mga miyembro sa Provincial Joint Security Command Center kon PJSCC sa Surigao del Sur ang panagpulong kagahapon Enero 9 isip kabahin sa pagpangandam sa pagsugod sa election period sa Enero 12. Sa pamahayag ni Attorney Risa Constantino, Provincial Election Supervisor sa COMELEC, gikinahanglan nga mahibaluan ang mga pagpangandam nga gihimo sa nagkadaiyang ahensya nga adunay tahas sa umaabot nga piniliay sama sa PNP, Philippine Army, Department of Education, mga tresorero ug uban pa. Dugang pa ni Attorney Constantino nga lauman usab ang pagpahimutang og mga checkpoints sugod Enero 12 adlawng Domingo kon diin hugot nga ipatuman ang gun ban. Tumong matod pa nga masiguro nga mahapsay og malinaw nang umaabot nga piniliay sa Mayo 13, 2025. Mao nga gihangyo usab niini ang kooperasyon sa publiko. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Social Security System o SSS membership sa Hulo, inaasahang tataas pa sa harap ng contribution increase. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Giugoon tumaod pa in sumud bilang talwilan sa Social Security System atau SSS sa Hulo. Iningkya bahagi Sherwina Sawadjan, acting head sin SSS Hulo, haharap sin 1% pagtaas sa contribution si mga member haini. Hamuna-munahang kapito sa Jahaway niya sin January, mataod na in gimawi pa upis nila. Lamudon haini in transaction ha mga sila mawaya mahinang member sin insurance company. Hamay niya, ininayin kahinapusan tranche sin increase rate ha contribution urul ha Republic Act 11-199. Nakaw na niyan tiyag na aning pagataas sa pahangputag 2% sin 2019 na urul sin 2021-2023 amon timaas pa 14%. Habiyaon haway tay sawad dyan mahuwot day sab in pagpahati nila para mga members sa wala na amon bago sumud tungod ha kahalkaan sin natsabot increase rate amon kahampitan day sab sin sila. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.